Hi guys, magandang hapon. Ito yung kauna-unahang vlog ko gamit itong Honda Navi. Ako nga pala si Batangganyang Bicolano at your service. For today's video ay matetest natin itong ating bagong Honda Navi na mainit ngayon sa market, lalo na sa Honda. Nagkakaubusan, pero tayo isa sa mga pinalad at maswerte sa nakabili at nakapromo yung nabili natin, kasi iba-iba yung presyo nila sa iba't ibang store or kung saan mang kasa yun. Like dun sa pinagtanungan namin last time ay nasa 58, 59 presyo. Yung iba gumagamit ng agent para mas makakuha sila, which is kung ayaw mo talaga ng hassle, pwede ka naman talaga mag-agent. Pero yun nga lang, hindi mo makahabol yung promo ni Honda. So yun sa akin, kasi nagkataon lang talaga na merong Honda doon sa tinuntahan namin. Tapos yun, grab the opportunity na kami, binili na namin. Tsaka hinanap ko naman talaga black eh. Ngayon ito, dinadaan ko sa medyo rough road, medyo may lubak-lubak dito, magmula sa bahay hanggang palabas dito sa may main road dito sa amin, at medyo challenging. Muna kong na-experience dito kay Navi ay pag di ka komportable ay may pagka matagas talaga suspension niya, may pagka matagas talaga. Pag may back ride ka naman ay goods naman siya, wala namang problema. Yun, ibinahe ko siya magmula Santo Tomas hanggang Lipa. Santo Tomas to Lipa balikan, ang nagastos ko ay 100. Carb type siya pero hindi nangangahulugan na matako siya sa gas talaga. Legit talaga yung sinabi ni Honda. Pero depende kasi yan sa sa driving habit mo talaga. Mga agenda ko sana ngayon ay papatabasan ko itong upuan, kasi gusto ng asawa ko na madrive na din to. Kaya yun, patatabasan ko siya talaga ng upuan niyan. Pero hindi ko lang sure kung may maaabutan pa ako, kasi mag-aalasin ko na. Ewan ko, may siya pang bukas. Pero titingnan natin. Pasensya na kayo kung maalog yung camera ko, kasi walang stabilizer. What the break? Wala siyang stabilizer. At the same time ay GoPro Hero 4 yung gamit ko ngayon. Ngayon lang ako nakatry ng GoPro Hero 4 sa pagmamotovlog, kasi dati nakaano ko Hero 8. Actually hindi sa akin yun, hiram ko lang. Beginner ako sa pagmamotovlog. Ang plano ko dito sa motor na to ay ipang-grab food ko siya. Nantay ko lang yung ORCR niya para may apply ko na siya. Kasi dati akong food panda rider na naka-rider FI. Ngayon tatry ko mag-grab food, pang-grab food natin to. Pero parang gusto ko pa rin siyang itry sa food panda eh, kaso hindi ko pa alam kung paano ko ma-access yung food panda account ko. Kalimutan ko yung password ko eh. Pero feeling ko naman mabubuksan ko siya. Palabas na tayo ng highway, magmula sa bahay na Malarap Road. Dito na tayo sa highway guys, at matraffic sa kabila. Kaya talaga kami bumili ng motor, kasi gusto ko talagang itry ang grab food. Kasi yung Rider 150 Fi ko, kasi binenta ko na yun. Ang Honda Navi ay hindi mabagal. Oo, takbong pogi. Kung sanay ka sa mabilis talaga, maninibago ka. Pero kung talagang may idea ka kung gaano kabilis ang 110, iisipin mo na hindi talaga siya yung tipo na sobrang bagal. Kasi yung torque niya kasi iba din. May talagang pag nagbomba ka, nag-gas ka, bigay agad siya. Hindi yung bibitinin ka niya na parang may delay. Yung gas nito ay yung gas ko nung nagpunta kami ng Santo Tomas hanggang Lipa balikan. Hanggang ngayon yun pa rin. Kasi taga Santo Tomas ako, di hanggang ngayon yung wala pa siya sa reserve. Though malapit niya siya sa reserve, pero kung isipin natin mabuti, yung 100 pesos na yun, isipin mo kung gaano kalayo yung Santo Tomas to Lipa, tapos paahon pa yung way, o yung handling ng Navi, legit. Tapos di rin siya nagpapaiwan. Sarap niya gamitin guys, ang gaan pa. Pero ano din siya, mataas din siya. Kasi ako 5'4" ako eh, 5'2" ako eh. Mag-withdraw muna ako. Pangalan pala ng Navi namin ay si Onyx. Yes, siya si Onyx. Bakit si Onyx? Kasi sabi nila meron daw isang bato na kulay itim, ang tawag daw doon ay Onyx. Kaya yun, Onyx na lang naging pangalan namin. Ewan ko, yun ang sabi sa akin ni Mrs. eh. Patotoo lang, dito sa Batangas,
sa Santo Tomas. Mahirap makahanap ng Navi. May flagship dito. Ayaw ko ay mahal sila. Hindi nila sinusunod yung yung presyo ni Honda. Hindi ko alam kung bakit. Nakakita ko sa ibang kasa, naka sila, naka promo sale, naka promo kagaya ng pinost ni Honda. Kaya nakakapagtaka bakit nagmamahal sila sa ibang kasa. Hindi ko lang alam, guys. Withdraw muna ako. Update ko kayo, guys, tapos ko mag-withdraw. A few minutes later. Okay, guys, tapos na tayo mag-withdraw. Sunday ko muna yung kapatid ko. Tapos tingnan natin kung makakapagpatabas nga ba si Batanggenyong Bicolano. Let's go! If ever na hindi ako makapagpatabas ngayon ng upuan ko, is baka sa ibang araw na lang. Pinaka main reason lang naman kaya ako nag-vlog ngayon ay para ipakita sa inyo na meron tayong Honda Navi dito. At gusto ko lang i-share sa inyo ang kung ano talaga ang actual na nangyayari pag minamaneho siya. Sana all, nakutong 390. Alright, ito tayong tanawan. Alam nyo ba, guys, share ko lang, ang full tank nito nung una best kong nakuha from Kasa, full tank nito, ano lang, 150. Full tank na, 150 astig, di ba? So yung dati kasi yung sa rider ko 100, pambihira, wala pa, 3 bar lang yun. Minsan 2 bar pag mahal yung gas. Pero ito 150, full tank na agad. Tapos matipid pa siya sa gas. Kaya hindi ako nagsisisi na nabili namin tong Navi. Enjoy the ride. Uno, mura dyan sa Uno. Sabi nga nung nakakita nito, ito daw Navi ay mukha daw siyang big bike na pandak. Anong tawag? Big bike na pandak. Ang cute ng tawag eh. Akala talaga ng iba, declutch siya. Kasi dalawa daw yung, bakit daw may clutch? Tapos saan daw yung cambio? Welcome to City of Tanawan. Ayan. Natin. Mukhang sa ibang araw na lang ako magpapatabas ang upuan. Late na rin naman kasi. Anong oras na? Many minutes later. Hi guys. Sa kasamang palad, hindi tayo nakapagpatabas ang upuan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung tsura niya sa gabi. Kung gaano ba kalakas yung ilaw ni Navi. Check natin sa highway kung ano yung tsura niya. So far, malakas naman yung ilaw, hindi LED. Goods naman yung ilaw niya. Wala man ako masabi. Malinaw pa din, malakas. Pero kung nakukulangan ka dito, pwede ka mag-upgrade ng mini driving light, dagdag liwanag sa yung daan tuwing gabi. Isa din niya sa ipaproject ko dito sa motor ko kasi papasok ko nga siya sa Grab Food. Kailangan ko talaga ng malakas na ilaw. Hindi pa pwede yung gatong ilaw kasi lalo na pagka sobrang dilim ng pagdideliveran ko. Eh, alam mo na, for safety na lang din. Magpapagas muna tayo guys. Huwag pa tayo dumiretso ng bahay. Basta natin ng 100 lang. 1 minute later. Alright guys, nakapagpagas na tayo. At ang gas niya ay 100 pesos pero halos mapuno siya. So guys, pauwi na tayo. Lahat ng sinabi ko nga pala sa vlog nito regarding sa Honda Navi ay base lamang sa aking mga na-experience sa aking bagong motor, you know. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Abangan nyo yung next vlog ko. Please like and subscribe to my YouTube channel, Batanggenyong Bicolano. At ito ang aking kauna-unahang vlog dito sa aking YouTube channel at more vlogs to come. So peace out and enjoy the ride. Ride safe. God bless. Woo!